Yan, nakikita nyo na po. Sir, opo. Hintayin lang po natin. Yan. Okay po, nakikita na po. Maganahin ang imahinasyon. Ngayon ay maglalakbay tayo nasa isang maganda, malinis at maaliwalas na paligid kayo. Nakaupo sa ilalim ng malaking puno na pinagmamasdan nyo lang ang magagandang tanawin. May mga ibong malayang lumilipad, ang agos ng tubig sa batis ay napakalinaw at ang mga puno, bulaklak ay namumulaklak sa kagandahan. Ngunit, ang lahat ng ito ay bumaliktad. Lahat ng ito ay unti-unti nang nawawala at nasisira. Ang mga puno ay nakatulad ng dati na mayayabong. Ang mga batis ay marurumi. Puno na ng mga basura. At ang mga ibong malayang lumilipad ay kakaunti na lamang. At ang kapaligiran ay nasisira na at napupuno na ng usok at kadiliman. Ay maaari na pong tumilat. Batay po sa aking sinabi at napakinggan yung isang tunog, ano-ano po ang iyong nakita sa iyong imahinasyon? Sino po makakapagbigay sa akin? Camille. Sir, na nasa magandang lugar ako, nasa ilalim ako ng puno. Pero calm na sa yung surroundings. Okay, salamat. Sinabi ni Camille na nasa ilalim siya ng puno na pagmamasdan lang niya ang mga kagandahan sa kapaligiran. Sino pa may ibang nakita sa kanilang imahinasyon? Sir, yung mga ibon po na lumilipad. Okay, salamat Jay. Mahusay. May mga ibong lumilipad. Ano-ano naman ang napagtanto o napansin nyo habang kayo ay nag-iimahinasyon o naglalakbay sa inyong imahinasyon? Sir, nare-relax po. Okay, sabi ni JM na nare-relax. Sino pa po may ibang ideya? Sino pa po ang nakaranas sa kanilang imahinasyon? Sir, nakakakalma siya. Nakakakalma. Okay. Salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon ay batay sa ating panimulang gawain. Ano po sa tingin nyo ang ating panibagong aralin? Camille, may ideya ka ba patungkol sa ating panibagong aralin? Denotasyon at konotasyon. Denotasyon at konotasyon. Sino pa may ibang ideya? Ikaw, Jedy, batay sa ating panimulang gawain, ano sa tingin mo ang ating panibagong aralin? Sir, wala po. Ganun lang din po sa sinabi ni Camille. Ganun din. Okay? Ikaw naman, Jenna. Sir, parang patula po. Parang patula. Okay. Mahusay, Jenna. Ang ating aralin o ating panibagong aralin ay tula. Tutula po tayo, sir. Opo, mamaya po. Ngayon po, pakibasa ang kahulugan ng tula. Gabriel? Tula, isang akdang pangpanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, ipinararating sa ating damdamin sa pamamagitan ng mga salita. Okay, salamat, Gabriel. Sinasabi sa kahulugan ng tula ay hinango sa guni-guni. Ano po ba ito? Ito yung mga naglalarawan o nag-iimahinasyon na pinararating sa ating damdamin. Ano ba itong mga damdamin? Ito yung mga emosyon kung saan nandun ang malungkot o masaya ba sa pamamagitan ng mga salita. May mga elemento ng tula.
Ang una ay sukat, saknong, tugma, kariktan, at ang huli ay talinghaga. Pakibasa ang unang elemento ng tula. Ron Chaira. Sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod Meron. na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Okay, salamat. Ang sukat ay sinasabi dito na tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo ng isang saknong. Kapag kukunin natin ang sukat, kailangan pantigin natin ang bawat mga salita na nasa taludtod. Halimbawa ng sukat, pakibasa, Ajena. Mahirap sumaya ang taong may kasalanan. Okay, salamat, Jenna. Mahirap sumaya ang taong may kasalanan. Ang unang taludtod ay mahirap sumaya. Pakipantig nga po para malaman natin kung ano ang sukat ng unang taludtod. Jamil. Mahirap sumaya. Ilan po ang kanyang pantig? 6 po, sir. Okay, mahusay, Jamil. Mayroong 6 na pantig o 6 na sukat ang unang taludtod. Pangalawang taludtod, pakipantig. Jedy. Ang taong may kasalanan. Sir, 8. Okay, 8 po na pantig. Okay, mahusay, Jedy. Mayroong 8 pantig o 8 sukat ang pangalawang taludtod. Ngayon, may mga uri ng sukat. Ang una ay wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin, at ang huli ay lalabing-waluhin. Ang una ay wawaluhin. Pag sinabi po nating wawaluhin, ito yung mga 8 ang sukat o pantig ng nasa isang taludtod. Halimbawa, isda ko sa Maribeles. Pag pinantig natin yan, isda ko sa Maribeles. Mayroong 8 pantig at 8 sukat. Yung pangalawang taludtod, alamin nga natin ang sukat at pantig, Gabriel. Nasa loob ang kaliski. Sir, 8 din po. 8 din o 8 din ang sukat o taludtod. Ngayon, alam nyo na ba ang wawaluhin na sukat? Paki-thumbs up nga po. Okay, salamat. Ngayon, magbigay sa akin ng halimbawa ng wawaluhin na sukat o pantig. Sino maaari sa akin magbigay ng halimbawa? Okay, si Camille nagtataas ng kamay. Sir, patungkol sa makabagong sistema ng pag-aaral. Okay, sige. Ako ay nahihirapan. Wala ba tong katapusan? Gulong-gulo ang isipan. Nakatitig sa kawalan. Okay, pakipantig mo nga, Camille, ang iyong sinabing halimbawa. Kung ito ay wawaluhin. Ako ay nahihirapan. Okay. Wala ba tong katapusan? Gulong-gulo ang isipan. Nakatitig sa kawalan. Okay, mahusay, Camille. Si Camille ay nagbigay ng 4 na taludtod kaya mahaba ang kanyang binigay na halimbawa. Pero ang bawat taludtod ay mayroong 8 pantig o 8 sukat. Okay, mahusay, Camille. Ngayon ay dadako naman tayo sa lalabindalawahin. Pakibasa ang halimbawa. Jamil. Halimbawa, ang laki sa layaw karaniway hubad, sa bait at muni sa hatol ay salad. Okay, salamat, Jamil. Pakipantig o alamin nga po natin ang sukat ng unang taludtod. Jenna. Ang laki sa layaw, karaniway ay... sir, ulitin ko po. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sir, 12 po. Okay, mayroong 12 pantig o sukat
ang unang taludtod. Ang sumunod na halimbawa ay sa bait at muni sa hatol ay salat. Ito ay mayroong 12 sukat din. Sa bait at muni sa hatol ay salat. Mayroong 12 sukat o pantig ang pangalawang taludtod. Ngayon naman, ang pangatlong uri ng sukat ay 16. Halimbawa, pakibasa, Achilles. Saring Bungang kahoy. bungang kahoy, hunag na at natatamis. Okay. Batay sa iyong binasa, alamin mo nga ang sukat ng halimbawa na ito. Wait lang po. Okay, sige. Sir, 16 po. Okay, mahusay, Achilles. Mayroong 16 na sukat o pantig ang nasa halimbawa na sinabi ni Achilles. Ngayon, at ang huling uri ng sukat ay 18. Pakibasa. Jinray. Tumutubong mga palay, gulay at maraming mga bagay. Okay, salamat, Jinray. Dito naman sa halimbawa ng isang taludtod na ito ay mayroon ding 18 na sukat. Tumutubong mga palay, gulay, at marami mga bagay. Mayroong 18 sukat. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangalawang elemento ng tula. Ito ay ang sukat. Pakibasa nga, Ron Jaira. Saknong, isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o maraming linya o taludtod. Okay, salamat. Ang saknong o stanza sa Ingles, ito ay sinasabi dito sa kahulugan na isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o marami pang linya o taludtod na tinatawag. Dito mayroong 2 linya, couplet ang tawag. May 3 linya, tercet. May 4 na linya, quatrain. May 5 linya, quintet. May 6 na linya, sestet. 7 linya, septet. At ang huli ay 8 linya o tinatawag na octave. Ang couplets, tercets, at quatrains ang madalas na ginagamit sa paggawa o sa paglikha ng isang tula. Ako bilang isang gumagawa din ng isang tula, ang karaniwang ginagawa ko ay 4 na linya o quatrain na tinatawag. Meron ditong halimbawa ng saknong. Meron ditong 2 saknong na mayroong 4 na taludtod. Nakikita po ba ang halimbawa ng saknong? Di ba sinasabi sa kahulugan ng saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula. Dito ay mayroong 4 na grupo o isang saknong. Bali, 2 saknong. Itong binigay kong halimbawa. Maliwanag po? Paki-thumbs up nga po kung maliwanag. Okay, salamat. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangatlong elemento ng tula. Ito ay tugma. Pakibasa, Jamil, ang kahulugan ng tugma. Tugma. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Lubha itong nakagaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayon. Okay, salamat, Jamil. Nasabi sa kahulugan ng tula, ito yung huling salita o huling pantig na nasa isang taludtod ay magkakasing tunog. Nasabi dito na lubhang nakakaganda sa pagbigkas ng tula at nagbibigay ito ng angking himig o indayog sa pagbigkas ng tula.
May mga uri ng tugma. Ang una ay tugma sa patinig o ganap. At ang pangalawa ay tugma sa katinig o di ganap na tinatawag. Pag sinabi natin na tugma sa patinig, ito yung mga a, e, i, o, u. Ito yung nakikita natin sa hulihan ng taludtod. Pag sinabi naman natin na tugma sa katinig, ito yung mga B, C, K, D, G na sinasabi na di ganap. Ito naman yung nakikita rin natin sa hulihan ng isang taludtod. Halimbawa, tugma sa patinig o ganap. Mahirap sumaya ang taong may sala. Di ba dito sa dalawang taludtod na ito ay ang nasa huling salita ay letrang A. Parehas. Kaya tinawag siyang tugma sa patinig. Sumaya at sala. Di ba magkatunog? Iyon yung tugma sa patinig. Okay, maliwanag po ba ang tugma sa patinig? Sir, opo. Okay, salamat. Magbigay nga sa akin ng tugma sa patinig na salita. Sino makakapagbigay sa akin ng salita na magkatugma ang patinig? Okay, Camille? Bawat araw ay masaya pag ikaw ang kasama. Okay, mahusay, Camille. Si Camille ay ginawa ng isang taludtod. Ang kanyang binigay na halimbawa. Okay, mahusay, Camille. Sumunod ay tugma sa katinig o di ganap. Ito ay bumagyo man sa amin ng kapighatian, alam kong sila'y aking masasandalan. Nakikita natin sa halimbawa na ito ay letrang N, yung nasa hulihan ng salita o nasa hulihang letra ng isang salita. Di ba? Ang letrang N ay katinig, kaya tinawag siyang tugma sa katinig. Kapag kapighatian at masasandalan, magkatugma sa katinig. Sumunod na elemento ng tula ay ang kariktan. Pakibasa, Ron Jaira. Kariktan. Kailangan magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. Okay, salamat, Ron Jaira. Sinasabi sa kahulugan ng kariktan, ito yung kailangan daw magtaglay ang isang tula ng maririkit o magagandang mga salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw yung damdamin at kawilihan ng isang bumabasa ng isang tula. Halimbawa ng kariktan, maganda, marikit, mahirap, dukha o maralita. Imbis na sabihin natin o ilagay natin sa tula natin na maganda, ang ilagay natin yung magagandang salita katulad na nga lang ng marikit, mahirap, ilagay natin dukha para kakaiba sa mambabasa o para mapukaw yung kanilang kawilihan sa pagbabasa ng isang tula. Maliwanag po ang kariktan. Paki-thumbs up nga po. Okay, salamat. Ngayon ay ang huling elemento ng tula ay ang talinghaga. Pakibasa, Jedy. Talinghaga ay ang lipon ng mga salita na may ibang kahulugan, di tuwarang pagbibigay ng kahulugan. Okay, salamat, Jedy. Sinasabi sa talinghaga, ito ay ang mga lipon ng mga salita na naiiba ang kahulugan. Di tuwirang pagbibigay ng kahulugan. Pag nagbigay tayo ng isang salita sa isang tula natin, naiiba yung kahulugan. Halimbawa, sukat ang bulsa. Pag sinabi natin sukat ang bulsa, marunong magtipid. Di ba? Kaya naiiba yung kahulugan ng isang taludtod o isang salita na nasa tula. Pangalawang halimbawa, nagbabanat ng buto. Pag sinabi natin nagbabanat ng buto, ano ang kahulugan na to? Sir, nagtatrabaho? Ay, mahusay, JM. Nagtatrabaho? Maliban sa nagtatrabaho, ano pa? Sir, masipag. Okay, mahusay. Masipag, di ba? Naiiba ang kahulugan ng nandito sa
halimbawa. Okay, maliwanag na po ang elemento ng tula. Paki-thumbs up nga po kung maliwanag na at naiintindihan. Okay, salamat. Kung naiintindihan, magbigay nga sa akin ng dalawang elemento ng tula. Jen Ray. Sukat at saknong po. Okay, salamat. Mahusay, Jen Ray. Sinabi ni Jen Ray na sukat at saknong. Ano pa ang tatlong naiiwan na elemento ng tula? Sino makakapagbigay sa akin? Jenna? Sir, tugma po, tsaka karikitan. Okay, mahusay, Jenna. Sinabi ni Jenna na may tugma, tsaka kariktan. May isa pang naiiwan. Okay, Gabriel, ano na nga iyon? Talinghaga po. Okay, mahusay, Gabriel. Talinghaga. Ngayon ay may aaralin tayong isang halimbawa ng tula. Ito ay pinamagatang kalikasan. Saan ka patungo ni Avon Adarna? Okay, nakikita po ba? Yes, sir. Okay, salamat. Nakita ng buwan itong pagkasira. Mundot kalikasan, ngayoy giba-giba. Ang puno putol na, nagbuwal at lanta. Ang tubig marumi, lutang ang basura. Sinasabi sa unang saktong na ito ay ang mga kalikasan o ating mga kalikasan ay unti-unti nang nasisira o nagigiba na. Katulad na nga lang ng mga puno na napuputol na, nalalanta na yung mga halaman sa ating kapaligiran. At ang mga tubig ay marurumi na, naglutangan ang mga basura. Dahil dumudumi ang mga tubig sa kadahilanan ng mga basurang naglutangan. Sumunod na saknong pakibasa. Sino maaari sa akin magbasa maliban kay Camille? Gabriel. Nalungkot ang buwan sa nasasaksihan. Lumuhang tahimik sa sulok ng damdam at nakipagluhaan sa poong may lalang, pagkat ang tao rin ang may kasalanan. Okay, salamat Gabriel. Batay sa iyong binasa, ano ang iyong naunawaan o naintindihan? Sir, ano po? Yung mga tao po, siya po yung may kasalanan po sa mga pagkasira po ng mga kalikasan. Okay, mahusay, Gabriel. Sinabi na Gabriel na ang tao rin ang may kasalanan kung bakit nasisira ang ating kalikasan. Sinabi nga dito sa pangalawang saknong ay nalungkot ang buwan sa nasasaksihan, lumuhang tahimik sa sulok ng damdam, at nakipagluhaan sa poong may lalang, pagkat ang tao rin ang may kasalanan. Okay, mahusay ang sinabing kahulugan ni Gabriel dahil ang tao rin ang may kasalanan kung bakit nga nasisira ang ating kalikasan. Pangatlong saknong pakibasa. Camille. Ang hanging sariwa, bilasa na ngayon. Nasira ang usok na naglilimayon. Malaking pabrika ng goma at gulong, sanhi na ginawa ng Okay, salamat Camille. Batay sa iyong binasa, ano ang iyong naunawaan? Yung dati daw pong sariwang hangin, may pollution na po ngayon. Nang dahil sa mga malaking pabrika, naapektuhan po ng malaki yung hangin natin. Natumihan. Okay, mahusay Camille. Nasabi dito na ang hangin sariwa, bilasa na ngayon. Ang hangin sariwa na dati ay ngayon ay bilasa o marurumi na o mababaho na. Nasira ng usok na naglilima yon. Sinasabi na naglilima yon, nagkalat ang usok. Kumakalat na yung usok sa ating kapaligiran. Malaking pabrika ng goma at gulong, sanhi na ginawa ng pagkakataon. Ayun ang sinabi sa
Pangatlong saknong. Ang dagat at lawa na nilalanguyan ng isda at pusit ay wala ng laman. Namatay sa lason, saka naglutangan. Basurang maburak ang siyang dahilan. Sino sa akin na makakapagbigay ng pagkakaintindi o naunawaan sa pang-apat na saknong? Aaron Jaira? Sir, yung dagat at lawa daw na nilalanguyan Okay. ay hindi na ngayon malanguyan. Tapos yung mga pagkain na nasa dagat, wala ng laman, wala ng silbi. Nang dahil yun sa mga dinamita na ginagamit panghuli doon imbes na manghuli sila ng mabuti. Okay, mahusay. Salamat, Ron Jaira. Nasabi dito na ang mga lawa o mga dagat, mga ilog na laman ng lamang dagat o katulad na nga lang ng isda, pusit, ay nawawala na. Unti-unti nang nawawala o namamatay. Bakit? Di ba dahil sa mga basurang maburak? Ayun yung mga basurang itinatapon ng mga tao. Kaya nagkakawala ang mga isda, pusit, at anumang mga lamang dagat. Okay po, naunawaan po. Paki-thumbs up nga po. Okay, salamat. Dadako naman tayo sa panglimang saknong. Ang lupang mataba na bukid sabana. Saan ba napunta? Nangaglayag na ba? Hindi. Naroon, mga mall na pala. Nang ganit ng tao sa yaman at pera. Sinasabi po sa panlimang saknong na ito, ang dating mga bukid sabana, saan ba napunta? Nangaglayag na ba? Di ba nawawala na yung mga bukid sa mga kalikasan sa mga kapaligiran natin. Di ba dahil sa mayayaman na may mga pera, pinagagawang mga mall o matataas na mga gusali. Kaya nawawala yung mga bukid sabana sa ating kapaligiran. Pang-anim na saknong, pakibasa. Jedy? Mga sapa at ilog sa kamay nilaan, ginawa na ng tao na basurahan, at kung dumating ang bagyo at ulan, hindi makakilos ang bahang punuan. Okay, salamat. Mga sapa at ilog sa kamay nilaan, ginawa ng tao na basurahan. At kung dumating ang bagyo at ulan, hindi makakilos ang bahang punuan. Nasabi sa pang-anim na saknong na ito ay ang mga sapa, ilog, mga dagat sa kamay nilaan. Hindi lamang sa kamay nilaan, kundi sa buong Pilipinas, di ba? Napupuno dahil sa mga basurang itinatapon ng mga tao. At kapag dumating ang mga bagyo o mga sakuna sa atin ay hindi makakilos yung mga baha o kaya napupuno agad yung mga ilog o sapa sa ating kapaligiran dahil sa mga basurang nagkalat sa ating kapaligiran. Panghuling saknong, pakibasa. JM? Ang tao ring itong lubos na dahilan sa nasirang buti nitong kalikasan. Ang darating bukas ang ganti ng buwan, uunat ang kamay ng buong lumalang. Okay, salamat JM. Base sa binasa ni JM, ano genre ang iyong naunawaan? Yung ginawa po ng poong may kapal ay mga tao lang din po ang sumira ng ginawa po ng poong lumikha po. Okay, salamat Jenray sa iyong opinion. Nabi ni Jenray na ang poong lumalang o nilalang ay ang tao rin ang sumisira. Kumbaga, dito sa huling saknong na ito ay ang tao rin itong lubos na dahilan kung bakit nasisira ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan. Kaya ang ganti ng buwan o ng kalikasan sa atin
ay kabaligtaran o ito ay mga sanhi ng hindi maganda sa ating kapaligiran. Katulad na nga lang po ng napupuno ang ating mga ilog dahil sa mga basurang itinatapon ng mga tao sa kapaligiran. Ang mga puno na pinuputol ng hindi nagpapaalam sa mga kapaligiran o sa mga tao na nandoon. Kaya ang ganti ng buwan ay sanhi ng pagkakasira ng ating kalikasan. Okay, maliwanag po ang tulang ating inaral. Ang tulang kalikasan, saan ka patungo ni Avon Adarna? Paki-thumbs up nga po kung malinaw. Okay, salamat. Ngayon ay may isa kayong aktibidad. Ito ay isesend ko sa ating Google Classroom. Mamaya tapos ipapasa nyo ito sa akin ngayong araw. Okay, maliwanag po? Opo, sir. Okay, salamat. Ngayon, kung naintindihan nyo o naunawaan nyo ang ating inaral na tula na kalikasan, saan ka patungo ni Avon Adarna, ay sagutin ang mga tanong na ito. Ang una ay pakibasa, Jedy. Anong damdamin ang nangibabaw sa tula? Bakit? Okay, anong damdamin ang nangibabaw sa tula? Bakit? Sino ang maaari sa akin magbigay ng sagot? Jenna? Sir, yung yung damdamin na nangibabaw sa tula po, yung tungkol po sa ating kalikasan. Dahil po, dati po maganda yung hangin, hindi po siya polluted na Kasi dati po, diba ganun po yung polluted, hindi po siya polluted, maganda po yung kalikasan po natin, magandang puno. Ngayon po is polluted na po dahil sa mga gas or mga usok po. Tapos po, yung mga puno po dati ay wala na, yung mga mayayaman nating yung bukid po gano'n. Tapos yung mga dagat po natin dati malilinis po, ngayon po natatapon na po ng mga tao ng basura. Okay, salamat Jenna sa iyong magandang kasagutan. Sinabi ni Jenna na ang kalikasan nga natin ay unti-unti nang nasisira, katulad na nga lang na sinabi niya na ang dating mga bukid ay nawawala na. Ang mga puno, unti-unti na lang ding nawawala. Ang mga tubig sa karagatan ay marurumi na. Okay, mahusay Jenna. Ngayon, ang pangalawang katanungan, bakit nasisira ang ating kalikasan? Mark Irvin, bakit nasisira ang ating kalikasan? Dahil po sa mga tao na gumagawa po ng nung para pong yung pinuputol po nila yung puno, tapos ginagawa na po mga furniture, gano'n. Sinisira po nila. Okay, mahusay Mark Irvin. Sinabi ni Mark Irvin na ang tao rin naman talaga ang dahilan kung bakit nasisira ang ating kalikasan. Katulad na nga lang na pinuputol yung mga puno na sinabi ni Irvin na ginagawa naman ding isang furniture, pero maganda rin dahil ginagawa nilang furniture. Pero ang masama sa ating kalikasan na pumutol agad-agad ng mga puno na hindi nagpapaalam. Sumunod na tanong ay bakit mahalagang ingatan natin ang ating kalikasan? Jen Ray? Bakit mahalagang ingatan? Sige. Kailangan po nating ingatan ang ating kalikasan dahil dito po tayo kumukuha ng mga pagkain o anumang kagamitan na ginagamit natin sa buhay po natin. Okay, salamat Jen Ray. Sinabi ni Jen Ray na mahalagang ingatan ang kalikasan dahil dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan.
Maliban sa sinagot ni Jen Ray, sino pa may ibang ideya kung bakit kailangan nating alagaan o ingatan ang ating kalikasan? Sige, Ron Jaira. Sir, kasi po yung kalikasan, pinahiram lang po sa atin to ng Diyos. Tapos po, pinaubaya sa atin to para ingatan at alagaan. Hindi po sirain at dumihan. Okay, salamat. Dahil ang ating kalikasan ay, nabi nga ni Ron Jaira, ay binigay sa atin to ng poong may kapal. Kaya huwag natin dapat sirain ang ating kalikasan. Okay, mahusay, Ron Jaira. Ngayon, pang-apat na katanungan, pakibasa, Camille. Bilang isang kabataan, paano mo mapapangalagaan ang ating kalikasan? Okay. Bilang isang kabataan, paano mo mapapangalagaan ang ating kalikasan? Sige, Ron, Chanel. Sir, kahit po sa maliit na paraan lang po na hindi pagtatapon ng basura sa mga iba't ibang lugar. Kahit po ilagay na lang po sa tamang basurahan o iligpit muna sa sarili, kahit po sa maliit na paraan lang makatulong po. Okay, mahusay, Chanel. Sinabi na Chanel na sa simpleng pagtatapon lang na basura, kailangan itapon natin sa tamang basurahan. Huwag natin ikalat lang kung saan-saan para hindi natin madumihan ang ating kalikasan, di ba? Kaya natin napapahalagahan ang ating kalikasan. Dapat itapon natin sa mabuting mabuting kalagayan ng isang basura, katulad na nga lang sa basurahan, di ba? Kailangan doon natin ilagay. Halimbawa, mga plastic na bote, ilagay natin sa tamang lalagyan o tamang basurahan para ang ating kalikasan ay hindi masira ng katulad na nga lang ng bagyo. Pag bumaha, di ba? Nagkalat ang mga basura sa ating kapaligiran. Pangalimang tanong. Ano ang natutunan mo sa tulang kalikasan? Saan ka patungo ni Avon Adarna? Sino makakapagbigay sa akin? Ano ang natutunan mo? Jedy? Sir, matuto pong pahalagahan yung kalikasan. Kasi po kung ano po yung ginagawa natin sa kalikasan, bumabalik naman din po sa atin. Okay, salamat. Kailangan ingatan natin yung ating kalikasan. Kaya pag nasira o sinira natin ang kalikasan ay sinabi nga ni Jedy na ibabalik din sa atin to ng poong may kapal. Kaya ang ganti nito ay sanhi ng pagkadumi o pagkasira sa ating kalikasan. Mahusay, Jedy. Ano pa ang natutunan mo, Jen Ray, patungkol sa ating inaral na tula? Ingatan po yung kalikasan. Okay, mahusay, Jen Ray. Ingatan din ang kalikasan. Sino pa may ibang natutunan, Gabriel, sa ating tinalakay na tula? Ingatan po yung kalikasan, wag pong pabayaan para po pwede pa po itong mapakinabangan sa susunod na henerasyon. Okay, mahusay, Gabriel. Sinabi ni Gabriel na kailangan ingatan natin ang ating kalikasan dahil hindi lang naman tayo ang gagamit na ito o ating mapagmamasdan, kundi ang ating darating na henerasyon pa. Okay, maliwanag na po ang elemento ng tula at saka ang tulang ating tinalakay. Paki-thumbs up nga po. Okay, salamat. Ngayon ay gagawa kayo na isang tula. Pakibasa ang panuto, Chanel. Bumuo ng sariling tula batay sa paano maiiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Ito ay naglalaman ng 4 hanggang 6 na saknong. Okay. Bumuo ng isang sariling tula na batay sa paano maiiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Ito ay mayroon lamang o naglalaman lamang ng 4 hanggang 6 na saknong. Okay, maliwanag na po? Okay. Mayroon lamang kayong nakahanda na ang inyong papel at ballpen.
Sir, sir ako po wala. Si JM dahil Sa kotse po. nasa kotse. Okay, sige. Ipasa mo na lang ito pagkatapos ng ating klase. Meron lamang kayong 20 minuto para magsulat ng isang tula. Maaari na po kayo magsimula sa inyong paggawa ng isang tula. Tayo lang po. Kapag may tanong, sabihin sa akin. Depende po sa inyo ang paggawa ng tula. Kung gusto niyo lagyan ng tugma, pwede naman. Okay lang naman kahit hindi lagyan ng tugma. Basta mayroon lang kayong 4 hanggang 6 na saknong na inyong gagawin. Pakibalik nga yung pamagat. Pakibalik nga yung pamagat ng tula. Okay po, ma'am. Yung pamagat ng tula na isusulat ng mga mag-aaral. Wala. Sila na ang gagawa. Tungkol sa kalikasan. Tungkol sa ano ba yung kanilang susulatin? Pakibalik mo nga doon. Sa ipinasusulat mo nga sa kanila. Sige pa. Ayan, paano may iwasan? Sige, salamat. Ayan. Batay. Ayan. Batay kung paano may iwasan. Gagawa ka ng tula sa batay sa sariling marahil. Ganun na lang ang ilalagay natin. Sa palagay mo ba? Binabati kita. Sir, pwede po ako mag-off cam? Sige. Mayroon na lang kayo 14 na minuto para magsulat ng isang tula. Kapag may tanong, magtanong na para aking sasagutin.
Meron na lamang kayo 11 minuto. Okay, nagtatanong si Achilles na pwede daw ba na 5 ang saknong? Oo, pwede ang 5 saknong basta mayroon kang 4 hanggang 6 na saknong. Mayroon na lamang kayong 9 minuto. Meron na lamang kayong 8 minuto. Sir, isa-send po ba sa inyo? Okay? Natapos mo na ba, Jedy? Opo, sir. Okay, send mo sa aking messenger para aking ma-check. Okay, mahusay, Jedy. Sir, re-write ko na lang po. Okay, sige.
Okay, nag-send na sa akin si Ron Jaira, si Gabriel, si Samantha, si Mark Irvin, si Jedy. Okay, sino pa nagsasagot? Si Jenna, tsaka si Camille. Nagre-rewrite na lang, sir. Okay, sige Camille. Si Jamil, nag-pass na din sa akin. Nag-pass na din sa akin si Achilles. Para po sa mga nagsasagot, mayroon na lamang kayong tatlong minuto. Okay, tapos na ba ng lahat? Sino pa yung nagsasagot?
Sino pa yung sumusulat ng tula? Sir, i-write ko lang po ulit. Okay, pero tapos ka na, Jenna, ano? Okay, sige. Si Jean Ray, tapos na din. Sir, nag-send na po ako. Okay, salamat. Sir, tapos na po. Okay, tapos na si Jenna. Okay, tapos na lahat. Ngayon ay, na-send naman na sa akin lahat sa messenger ang inyong mga ginawang tula. Mamaya ay i-check ko na iyon. Ngayon ay, ang para sa takdang aralin nyo ay basahin at unawain ang tulang bagyo ni John B. Watt. Isulat sa papel ang refleksyong mabubuo sa bawat saknong ng tula. May ibibigay ako sa inyo isang sanggunian. Ito ang nasa ilalim ng itong halimbawa ng bagyo ni John Watt. Isa-send ko to sa ating Google Classroom para makita nyo yung sanggunian na inyong gagawing refleksyon na tula. Okay, maliwanag po? Paki-thumbs up nga po. Para sa ating pangwakas na gawain. Okay, salamat. Doon na nagtatapos ang ating aralin. Okay, doon na po nagtatapos ang ating aralin. Keep safe and God bless. I-end ko na po itong ating Zoom class. Paalam. Bye, sir. Paalam po. Okay, paalam. Bye-bye. Okay, maaari na kayong mag-leave sa ating Zoom class.